Hello po, ask ko po, may isang kasalanan na walang kapatawaran. Yun ang blasphemy of the Holy Spirit. Tanong ko po, paano po ba natin nakukomment ang blasphemy of the Holy Spirit? Sana po masagot. Sige, sagutin natin to. Totoo po, may isang kasalanan sa Bible na tinawag ni Jesus na hindi mapapatawad dito habang tayo nabubuhay at sa darating. At ito ay ang blasphemy against the Holy Spirit. Matthew 12:31-32. Pero ano ba talaga ang ibig sabihin nito? At paano ito nakukomment ng isang tao? Marami ang natatakot dito, kaya dapat malinaw natin itong maipaliwanag. Una, ano ang context bakit sinabi ni Jesus ang talatang ito? Sa Matthew 12, gumawa si Jesus ng himala. Nagpalaya siya ng mga demonyo, lahat ay namangha. Pero ang mga Paraseyo, imbis na kilalanin ang kapangyarihan ng Diyos, sinabi nila, nagpapalaya siya ng demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul, ang pinuno ng mga demonyo. Matthew 12:24. Dito, sinabi ni Jesus, ang sino mang magsasalita laban sa anak ng tao ay mapapatawad. Ngunit ang sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Matthew 12:32. Ano ang blasphemy of the Holy Spirit? Ito ang sagot. Ito ay sadya, matigas at tuloy-tuloy na pagtanggi sa gawain ng Espiritu Santo kahit malinaw ng sigad ang kumikilos. Hindi ito aksidente, hindi ito isang tanong, hindi ito pagkukulang. Ito ay sinadyang pagkilala sa gawa ng Diyos bilang gawa ng demonyo. Ganito para mas malinaw. Isipin mo, may doktor na nagligtas ng buhay mo. Kita mong siya ang nag-opera sa'yo, nagpagaling sa'yo, at nagligtas sa'yo. Pero sasabihin mo, hindi, masama siya. Ganun ang tinutukoy ni Jesus. Hindi ka basta nagkamali, sinadya mong baliktarin ang totoo. Ganyan ang blasphemy of the Holy Spirit. Kita mo na ang gawain ng Diyos, pagsisising, himala, katotohanan, pero sinasabi mo, hindi yan galing kay God, galing yan sa demonyo, willful, hardened, rejection. So paano ito nakukumit ng isang tao? Una, kapag malinaw na ipinakita ng Holy Spirit ang katotohanan, ngunit matigas pa rin ang puso mo. John 16:8, ang Espiritu ang nagpapatunay sa mundo tungkol sa kasalanan, katuwiran at panghatol. Kung alam mong totoo ang gawa ng Diyos, pero pinili mong tanggihan at paulit-ulit. Pangalawa, kapag sinabing demonyo ang gawa ng Holy Spirit, tulad ng mga Paraseyo, literal nilang sinabi gawa yan ni Satanas. Kahit malinaw na Diyos ang kumikilos. Pangatlo, kapag ang puso ay umabot sa punto na hindi na tumutugon sa conviction, Hebrews 3:15, huwag ninyong patigasin ang inyong puso. Hindi ito isang biglaan, kundi process ng pagtigas na patigas na puso hanggang hindi na maramdaman ang conviction ng Holy Spirit. Sige, para mas klaro pa ganito. Isang burning house. Imagine may bahay na nasusunog. Nandyan ang bombero at yun si Holy Spirit. May megaphone na sumisigaw na lumabas ka, ililigtas kita. Pero ikaw, sasabihin mo, hindi kita pinaniniwalaan, hindi ka tagapagligtas, ikaw ang nagpasimula ng sunog. Parang turning your rescuer into a villain. Parang sinasabi mo na ang tagapagligtas mo ay kaaway mo. Grabe. Hindi ka na maililigtas, hindi dahil ayaw ka niyang iligtas, kundi dahil ayaw mong magpaligtas. Ganoon ang blasphemy sa Holy Spirit. Hindi dahil kulang ang kapatawaran ng Diyos, kundi ayaw tanggapin ng tao ang mismong Espiritu na nagbibigay ng kapatawaran. Now, ito ang good news. Ang taong nag-commit ng blasphemy ay hindi nag-worry kasi patay na ang konsensya niya. Pero kung nagtataka ka, natatakot ka, ibig sabihin sensitive pa ang puso mo sa banal na spirito. Ang kasalanang walang kapatawaran ay hindi dahil ayaw magpatawad ng Diyos, kundi dahil tinanggihan ng tao ang Holy Spirit na siya ang mismong nagbibigay ng kapatawaran. Kaya habang may pagkakataon, huwag patigasin ang puso, makinig sa tinig ng banal na spirito. Lumapit kay Kristo at hayaang siya ang magpatawad, magligtas at magbago ng buhay mo.